Kumusta? Sa araw na ito, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang off-grid setup. Ito ang ikalawa sa tatlong video series na magpapaliwanag ng iba't ibang solar setup. At dito, aalamin natin kung ano nga ba ang pinakamaganda at swak na setup sa inyo. Ano ba ang off-grid setup? Kaya ito tinawag na off-grid setup ay sa kadahilan ng walang ibang nagbibigay ng supply ng kuryente o walang ibang power source sa inyong kabahayan kundi yung enerhiya na nangagaling sa solar setup mo na kinabibilangan ng mga sumusunod: solar panels, solar charge controller, inverter, at syempre yung solar battery. Sa isang normal na setup ng kuryente sa isang kabahayan, ganito magiging itsura niyan. May linya mula sa poste ng kuryente o distribution utility na papunta sa ating bahay. Ito ay dadaan muna sa electric meter at sa main circuit breaker. Mula sa circuit breaker, may connection naman papunta sa mga ilaw at sa mga AC outlets. Kung gagamit ka naman ng off-grid setup, ganito ang magiging itsura niyan. May solar panel ka at yung direct current or DC output ay papunta sa solar charge controller mo para ma-stabilize yung DC voltage. At ito naman yung gagamitin para i-charge ang battery bank o storage mo. Mula naman sa battery, may nakakonect na inverter para i-convert yung DC voltage ng battery para maging 220 volts AC or alternating current. Ito yung ginagamit para mapatakbo yung mga appliances natin sa bahay gaya ng ref, TV, electric fan, at marami pang iba. Maliban sa paggamit ng solar charge controller at inverter, pwede ka rin gumamit ng hybrid inverter gaya na sa larawan. Dito, pinagsama yung solar charge controller at yung inverter para isang device lang ang kailangan mo i-konekta o integrate sa system. Ang off-grid setup ay binubuo ng mga pangunahing kagamitan. Una, solar o photovoltaic PV panels. Pangalawa, solar charge controller o SCC. Pangatlo, inverter gaya ng modified sine wave inverter o pure sine wave inverter. Kadalasan ito yung makikita nating MSW o yung PSW inverters. Pang-apat, battery storage gaya ng lithium iron phosphate o yung tinatawag nating LiFePO4, lead acid battery gaya ng VRLA o gel-type batteries. Pang-lima, circuit protection devices gaya ng DC at AC miniature circuit breakers o MCB. Meron tayong AC and DC surge protection devices or SPD. At higit sa lahat, yung mga miscellaneous parts gaya ng solar panel railings, footings, clamps, wires, at MC4 connectors. Ano ang off-grid setup at bakit ito ang dapat piliin? Ang off-grid setup ay hindi nangangailangan ng grid o distribution utility. Lahat ng kuryente ay manggagaling sa solar setup mo, mula solar panels mismo at sa tinatawag na stored electrical charge mula naman sa mga batteries. Ito ang pinakamagandang option kung wala pang linya ng kuryente sa inyong lugar. Kung ang bahay mo o kung nagbabala ka pa lang magpatayo ng bahay sa isang liblib na lugar na wala pang linya ng kuryente, ito ang isa sa pinakamagandang alternatibo na pwede mong gamitin para magkakuryente ka. Kung ang lugar mo naman ay madalas mawala ng ilaw or may tinatawag tayong limited capacity lamang, ito ang pinakamagandang option para sa iyo. Ang off-grid setup ay gumagamit ng solar charge controller o SCC para i-charge ang battery. May dalawang klase ng SCC at ito ay PWM o yung pulse width modulation at MPPT o tinatawag nating maximum power point tracking. Sa dalawang nabanggit, ang MPPT ang pinakamagandang gamitin para mas mabilis ma-charge ang mga batteries. Ang off-grid setup ay gumagamit din ng inverter gaya ng modified sine wave inverter at pure sine wave inverter. Ito ay para ma-convert yung stored DC electrical charge sa battery natin para maging alternating current or AC. May mga makabagong hybrid inverters na pinagsama na ang solar charge controller at inverter para mas mapasimple at mapadali ang wirings. May mga hybrid inverters din na kaya nang tumakbo na walang battery o yung tinatawag nating battery-less mode or battery-less operation.
Sa off-grid setup, i-convert ng solar panel ang solar energy para maging electric energy at ito ay dadaan sa solar charge controller. Kadalasan, ang range ng voltahe ng isang solar panel ay mula 15 volts hanggang 50 volts at depende sa bilang ng panel na gagamitin at koneksyon, series monoparallel, mag-iiba din ang kabuuang voltahe at current na mapoproduce nito. Halimbawa, meron tayong dalawang 500 watt panels at ang voltahe at current nito ay 42 volts at 11.9 amperes. Kapag ito ay kinonect natin ng series, ang magiging kabuuan niya ay 84 volts, 11.9 amperes. Ang power niya ay 1,000 watts. Tandaan nyo, dalawang 500 watts, pinagsama ng series, ang result niyan is 1,000 watts. Kapag kinonect naman natin ang mga panels ng parallel, ang magiging kabuuan niya ay 42 volts, 23.8 amperes. At ang power niya ay mananatiling 1,000 watts pa rin. Lagi na natin tatandaan na kapag magkapareho yung mga panels, same size, same specs, same brand, kahit anong connection ang gamitin, series monoparallel, pareho pa rin ang magiging total power output nila. Nagkakaiba lang sa total voltage at total current. Pagdating sa solar charge controller, ang purpose nito ay ibaba o i-regulate yung mataas na voltahe galing sa solar panels na angkop para i-charge yung battery natin. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung ang setup natin ay 24 volts battery system at meron tayong 40 amps 24 volts solar charge controller at ang solar power na kaya ng SCC natin as per specification ay hanggang 1,100 watts. Sa example ko kanina, pasok yung dalawang panels na 500 watts dahil ang total niya is 1,000 watts lang. And tandaan natin, yung SCC, kaya niya mag-support ng 1,100. So, pasok siya. Maliban sa total power, mahalagang malaman din natin kung hanggang ilang voltahe lang ang kaya ng ating SCC. Dahil doon magbabase ang magiging connection ng mga solar panels. Halimbawa, kung ang SCC mo ay kaya mag-support ng 1,100 watts, pero hanggang 75 volts lang ang kaya niyang voltahe, hindi mo pwedeng i-connect ng series yung dalawang panel sa 500 watts, di ba? Kasi 42 volts bawat isa. Kapag nag-series tayo, ang total nito ay 84 volts na. So, sobra-sobra pa sa kayang i-support ng SCC. Maaaring masira yung SCC natin. Ang tamang connection mo dapat ay parallel para mapanatili mo siyang mababa sa 75 volts. In this case, since nakaparallel tayo, 42 volts siya. Ayun nga lang, mas mataas yung current niya. Dapat nating tandaan na bago tayo bumili at gumamit ng solar panels, dapat unahin at alamin muna natin ang specification ng solar charge controller na gagamitin natin para hindi ito masira o masunog. Ganun din kung hybrid inverter ang gagamitin natin. Tanda natin sa hybrid inverter, magkasama na yung solar charge controller at inverter. Ugaliing magbasa muna at alamin ang specification ng hybrid inverter para malaman natin yung hangganan na pwedeng ilagay na solar panels. Mula sa solar charge controller, punta naman tayo sa battery. Ang battery ang magsisilbing imbakan ng mga kolektang DC electrical charge mula sa mga solar panels para magamit at ma-convert sa AC. Ang mga posibleng pagpilian para sa off-grid setup ay ang mga sumusunod. Una, lithium-ion batteries kung saan gumagamit ito ng maliliit na 18650 lithium cells. Pangalawa, lithium iron phosphate or mas kilala sa LiFePO4. Pangatlo, yung lead acid battery na kinabibilangan ng VRLA or valve regulated lead acid, gel type, and yung AGM o yung titawag na absorbent glass mat. Hindi ko na ipapaliwanag yung pagkakaiba ng tatlong battery sa video na to, pero ang may papayo kong gamitin nyo sa inyong setup ay ang LiFePO4 dahil mataas yung kanyang charging cycle na pwedeng umabot ng 5 to 10 years. Sa pagpili ng tamang laki at dami ng battery, laging i-consider yung paggagamitan, kung ilan ang kabuuang konsumo ng kabahayan sa isang araw at
of course, yung specification ng solar charge controller, para na rin yung mga panels. Sa binigay kong halimbawa kanina, ang gagamitin nating solar panel ay 2 pirasong 500 watt panels or may kabuuang 1,000 watts. At sakto naman yung specification na to doon sa charge controller na pinakita ko kanina rin. Kung pagbabasihan natin kung gaano ba kalaki ang kayang i-charge ng solar setup natin, kailangan lang nating alamin yung tinatawag na solar hours or sol hours na meron tayo sa Pilipinas. At imumultiply natin yon sa kabuuang solar panel power output na meron tayo. Sa Pilipinas, meron tayong 4.5 solar hours. Ibig sabihin, ito lang yung oras na epektibo nating ma-charge yung ating mga battery. Sa aking karanasan, ito ay nasa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon. Minsan, pag sobrang init kahit hanggang alas 3:30 umaabot siya. So, kung 1,000 watts yung panel natin at meron tayong 4.5 solar hours, suma total, ang pwede nating maipon ay nasa 4,500 watt hours or 4.5 kilowatt hours. Kung Life PO4 at 24 volt system ang gagamitin natin, ang mga ready-made at commercially available na batteries na meron tayo ay 25.6 volts, 100 ampere hours na may kabuang power storage capacity na 2.56 kilowatt hours. Meron ding 25.6 volts, 200 ampere hours na may kabuang 5.12 kilowatt hour storage. At meron ding 2.56 volts, 300 ampere hours na may kabuang capacity na 7.68 kilowatt hours. Sa mga nabanggit ko, hindi natin pwedeng gamitin yung 5.12 kilowatt hours at 7.68 kilowatt hours dahil lagpas na ito sa kayang i-produce ng ating setup. Ang gagamitin natin ay 25.6 volts, 100 ampere hours o yung 2.56 kilowatt hour na battery. Bagamat sobra ang mapuproduce ng setup natin at meron tayong tinatayang 1.94 kilowatt hours na excess, hindi naman ito mahasayang. Pwede tayong gumamit at magpatakbo ng ilang appliances sa kabahayan habang nag-charge. Kayang patakbo ng TV, ref, electric fan, at iyo pang gamit habang nag-charge. E di wala na sayang. Punta naman tayo sa inverter. Ano nga ba ang tamang inverter na dapat gamitin? Ang sagot dyan ay simple. Dapat yung may quality, yung kilala na, at syempre yung kayang patakbuhin ang lahat ng kagamitan mo sa bahay na gusto mong paandarin na sabay-sabay. Halimbawa, meron kang 40-inch TV at ito ay kumukonsumo ng 100 watts. Meron ka ring inverter ref na kumukonsumo ng 90 watts. 2 pirasong electric fan na 60 watts bawat isa, total niya is 120 watts. And meron ka ring mga LED lights na may total na 60 watts at syempre mga cellphone chargers na kung sumahin natin ay nasa 20 watts ang konsumo. Kapag sinuma natin ang lahat ng ito ay 390 watts. Since 390 watts siya, pwede kang gumamit na inverter na 500 watts dahil pasok pa naman yung konsumo mo. Tandaan mo lang na dapat 500 watts continuous power ang bibilin mo at huwag yung 500 watts peak power. Ang 500 watts peak power inverter ay kadalasang may 250 watts continuous power rating lang. At kapag lumagpas ang konsumo mo sa 250 watts, masira ito. Para safe, ang piliin mo ay yung 1000 watts inverter, pure sine wave, at dapat may frequency na 60 Hz. Siyempre, pipili ka na rin lang dapat yung dekalidad at kilalang brand para mas panatag ang kalooban mo. Ngayon, kung may plano kang mag-upgrade sa hinaharap at magpatakbo ng mga high-power inductive loads, mas magandang taasan mo na rin yung power ng inverter mo. Pwede kang gumamit ng 24 volts, 3 kilowatt inverter na may toroidal transformer. Para naman sa pagpili ng mga miniature circuit breakers o MCB, ihuli natin yan at i-discuss ko siya mamaya ng konti. Sa ngayon, alam na natin kung paano pumili ng solar panels at tamang wiring configuration para sa series o parallel, paano pumili ng solar charge controller at inverter. Dumako naman tayo sa tinatawag nating proper setup sizing, kung saan aalamin natin ang tamang off-grid setup para sa ating bahay
Base o gamit ang actual na konsumo natin araw-araw o base sa mga appliances na meron tayo. Magsimula tayo gamit ang electric bill na nakukuha natin mula sa ating electric service provider gaya ng Meralco. Sa halimbawang Meralco bill na nakikita nyo sa inyong screen ngayon, makikita natin na meron siyang kabuuang konsumo na 183 kWh sa isang buwan mula December 11 to 2024 hanggang January 10, 2025. Sa 183 kWh para sa isang buwan, kung kukunin natin ang konsumo niya sa isang araw, kailangan na nating i-divide ito ng 30 at makakuha na natin na meron siyang 6.1 kWh na average daily consumption. Siyempre, average lang ito at posibleng may mga araw na mas malakas siyang konsumo at siyempre may mga araw din na mahina. Dapat matansya natin yung pinakamalakas at para dito, kailangan nating mag-add ng 10 to 20% at i-multiply ito sa value. Halimbawa, sa case na to, ang gusto ko 20% na buffer. So, ang gagawin ko, i-multiply ko lang yung 1.20 sa 6.1 kWh at dito, makikita natin na aabot siya ng 7.32 kWh sa isang araw. Yun yung possible max. Ito ang gagamitin nating basihan para makompute ang kailangang battery storage, solar panels, at solar charge controller. Ngayong nakuha na natin ang pinakamataas na posibleng konsumo ng isang kabahayan sa isang araw, kunin naman natin ang posibleng pinakamataas na konsumo base sa mga kagamitan o appliances. Para dito, kailangan nating makuha ng actual yung mga kagamitan na meron sa isang bahay at alamin ang kanilang power consumption. Ito ay para matansya natin yung magiging kabuuang konsumo kapag nagsabay-sabay silang ginagamit. Halimbawa, kung ang mga kagamitan na meron sa isang bahay ay ang mga sumusunod. Isang pirasong 40-inch LED TV na kumukonsumo ng 100 watts, isang pirasong inverter ref na kumukonsumo ng 90 watts, dalawang pirasong electric fan na bawat isa kumukonsumo ng 60 watts, total niyan is 120 watts, 8 LED lights, bawat isa, assume natin 10 watts, total niyan 80 watts, no? Tapos, isang laptop, syempre yung charger, kumukonsumo ng 80 watts. Then, sabihin na lang natin maraming cellphone sa bahay pero may dalawang cellphone charger. Bawat charger 10 watts, total 20 watts. Then of course, wag natin kalimutan, may plancha, di ba? Malamang sa malamang yung mga bahay may plancha. At ang plancha, alam naman natin 1,000 watts. Now, assume natin lahat to sabay-sabay gumagana. Okay? Ano yung total niyan? Kapag sinuma natin lahat yan, ang total niyan ay 1,490 watts or roughly 1,500 watts. Ito yung gagamitin natin at pagbabasihan sa pagpili ng inverter na gagamitin. Ngayong alam na natin na ang sumusunod na impormasyon, total load 1,490 watts or roughly 1.5 kilowatts, daily average power consumption na 7.30 kilowatt hours, maaari na tayong pumili ng inverter, battery, solar charge controller at solar panels. Ang inverter natin ay dapat mas malaki pa sa total load natin. Mahirap makakita ng 1.5 kilowatts o 2 kilowatt inverter. Kaya ang kukunin natin ay ang susunod na mas malaki, yung 3 kilowatt inverter. Maraming pwedeng pagpilian pero kapag 3 kilowatts na ang inverter mo, dapat mas mataas na yung voltage system. At huwag kang pipili ng 12-volt system dahil kapag itong pinili mo, kailangan mo ng makapal na wire at dito masiguradong masapapamahal ka. Maaaring 24 volts or 48 volt system, pero syempre mas mainam yung 48 volt system dahil mas manipis na wire ang kailangan mo dito kumpara mo sa 12 volts o 24 volts at mas angkop ito sa baterya na kailangan para sa isang setup na may kabuuang konsumo na 7.32 kWh. Sunod na natin ang battery. Para matustusan natin ang kabuuang konsumo o average consumption na 7.32 kWh, kailangan nating humanap ng battery na lagpas sa value na yon. At ang pinakamalapit na option ay ang 51.2 volts 150 ampere hours na may kabuuang capacity na 7.68 kWh. Saktong-sakto ito sa kailangan natin. Pero, kung wala kang makita ng gatong option,
Pwede ka rin namang humanap at magpagawa sa mga nag-DIY ng Live PO4. Marami yan sa FB Marketplace. Isa pang option na pwede mong gawin kung wala kang mahanap na ganyang value na 51.2 volts 150 Ah, ay gumamit ka na lang ng 2 pirasong 51.2 volts 100 Ah wired in series. Total niyan is 10.24 kilowatt hours. Or, pwede ring isang pirasong 51.2 volts 200 ampere hours. Total niyan is 10.24 kilowatt hours pa rin. Mas okay na sobra yung storage capacity mo kesa sa kulang. Kasi imagine mo kung 7.32 kilowatt hours ka, tapos ang binili mo lang is 51.2 volts 100 ampere hours. So 5.12 kilowatt hours lang yun. So malamang sa malamang, alas 8 pa lang ng gabi, lobat na yung battery mo. So hindi matapos yung araw, wala ka ng ilaw, di ba? Tandaan lang na para sa mga baguhan, huwag malito kung bakit naging 51.2 volts yung mga battery natin. Ito ay sa kadahilan ng sa loob niyan, meron tayong 16 cells. Bawat cells ay 3.2 volts. At kapag multiply mo yung 3.2 volts sa 16 cells, total niyan is 51.2 volts. Sakto pa rin yan para sa mga 48 volt systems. Pagdating sa solar charge controller, kung 48 volt system ang gamit natin na ang ibig sabihin ay 48 volts na ang battery o 51.2 volts at yung inverter natin ay 48 volts na rin, dapat yung pipiliin nating solar charge controller ay kaya ding mag-charge ng 48 volts na battery. Huwag tayong bibili ng solar charge controller na 12 volts o 24 volts lang. Meron namang mga SCC na kayang mag-auto-detect at mag-charge ng 12 volts, 24 volts o 48 volts depende sa nakasaksak na battery. Pero, dapat pa rin siguraduhin natin na kaya niya yung voltahe ng ating battery. Sa case nga na ito, 48 volts. Ngayon, dapat nating maintindihan na sa isang araw, meron lang tayong 4.5 solar hours. O ito yung tinatawag nating effective charging hours gamit yung araw. At sa 4 at kalating oras na yan, dapat ma-charge natin yung ating mga batteries. Para dito, kailangan natin mag-compute para makuha yung ampere or amperahe ng ating SCC. Simple lang siya. Kailangan lang natin kunin yung kabuuang storage capacity ng battery. Tapos, i-divide natin siya sa solar hours at sa system voltage, which is yung 48 volts nga. At yun ang magiging minimum charging current. Remember, minimum charging current. Sa ating sitwasyon, yung 7.68 kilowatt hours na battery, i-divide natin siya sa 4.5 hours at 48 volts. At dito, makakuha natin yung 35.5 amperes. Tandaan, ito ang minimum charging current at pwede tayong mas tumaas pa dito. Kaso, may limitation. Ano yung limitation? Kung yung battery natin ay 51.2 volts, 150 ampere hours, at ang normal na charging capacity niyan ay 1C. Pag sinabing 1C, kung ano yung nakadeclare na amperahe niya, pwede mo siyang i-charge ng hanggang doon. Ibig sabihin, pwede nating i-charge ang battery hanggang 150 amperes. So, ang SCC natin ay pwedeng 35.5 amperes hanggang 150 amperes. So, sa ating setup, ang pipiliin ko ay 60 amperes para pasok at sigurado kung kaya niyang mapuno ang battery ko sa loob ng 4.5 hours. Okay, malapit na tayo. Sa solar panels naman, ang basihan sa pag-compute ng total panel power ay simple lang. Kailangan na nating i-divide ang total battery capacity sa solar hours at lagyan ito ng 20% buffer para makuha yung kailangan na total solar panel power. Sa setup natin, meron tayong battery capacity na 7.68 kWh. I-divide na natin yan sa solar hours na alam na natin na 4.5 hours at i-multiply sa 1.20. Makakuha na natin yung kailangan natin na kabuang power which is 2,048 watts o 2 kilowatts. Ito ay para ma-charge at mapuno yung battery sa loob ng 4.5 hours. Pwede rin nating dagdagan o taasan pa yung panels pero dapat nakabase yan sa kung ano yung kaya bang suportahan ng ating solar charge controller. Halimbawa, sa napili kong solar charge controller na 48 volts, 60 amperes, may nakita akong brand ng SCC na SRNE
ML4860N15. Sakto ito sa kailangan ko dahil kaya niya mag-charge ng 48-volt battery gamit ang 60 amp current. Dito sa datasheet, nakita ko na kaya ng SCC hanggang 3,200 watts na PV input at maximum na 145 DC voltage. Yung 2,000 watts na na-compute natin ay pwede ko pang dagdagan o taasan. At pwede rin akong gumamit ng 4 na pirasong 600 watts o 2,400 watts sa solar panels nang walang dapat ikatakot. Dahil pasok pa rin ito sa 3,200 watts o 3.2 kilowatt maximum supported power. Ito nang pipiliin kong panels para sa setup ko. Sunod nating alamin kung paano natin iwa-wire yung 4 na panels. Tandaan natin na base sa specification ng SCC, may limitasyon ito at kaya lang niya hanggang 145 DC voltage. Kung ang 600 watts na panel na nabili natin ay may specification na 42 volts at 14.28 amperes at sinubukan nating i-connect ng series ang 4 na panels, ang magiging output niyan ay 2,400 watts o 2.4 kilowatts, pero ang voltahe niya ay 168 volts DC at ang current naman ay 14.28 amps. Hindi pwede ang ganitong configuration dahil lagpas ito sa voltahe na kayang suportahan ng SCC at kapag pinilit natin, maaari itong masira. Pwede nating iparallel yung 4 na panels at kapag ginawa natin yan, magiging 2,400 watts pa rin yung output niya habang ang kabuuang DC voltage nito ay 42 volts. Ang current naman niya ay 57.12 amps. Pasok to doon sa voltahe ng SCC. Kaso, kapag ganito kataas ang current, kailangan natin ng mas matabang wire dahil siguradong iinit kapag manipis ang gagamitin nating wire gaya ng 4mm square na PV cable. Ang best option dito ay i-connect natin yung solar panels sa 2S2P configuration. Ibig sabihin, gagawa tayo ng 2 strings ng parehong nakasiri sa dalawang panels, tapos yung dalawang strings na yon ipaparallel naman natin. Sa ganitong configuration, ang magiging total DC voltage niya ay 84 volts at yung current naman ay 28.56 amperes. Total niyan is still 2,400 watts or 2.4 kilowatts. Sa wakas, natapos na natin ang para sa solar panels, solar charge controller, inverter, pati ang sa battery. Isunod na natin ang mga MCB at SPD. Para sa DC-MCB sa pagitan ng solar panel at SCC, alam na natin na ang tatakbong kuryente mula sa panel papuntang solar charge controller ay 28.56 amperes. Kailangan nating humanap ng DC-MCB na mas mataas sa value na yon, pero hindi pwedeng sobra-sobra. Ang pinakamalapit na pwedeng gamitin ay 32 amperes DC-MCB. Yung para naman sa AC-MCB sa pagitan ng inverter at sa linya ng kuryente papuntang bahay, depende yan sa inverter output mo. Kailangan lang nating i-divide yung output ng inverter na 3 kilowatts sa 220 volts AC. At dito, makakuha natin na ang value niya ay 13.63 amperes. Ang pinakamalapit na pwedeng mahanap na AC-MCB ay 16 amperes, kaya ito ang gagamitin natin. Pwede rin tayo maglagay ng DC-MCB sa pagitan ng battery at inverter natin. Dito, i-divide lang natin yung inverter output power na 3 kilowatts sa voltahe ng battery na 48 volts. At dito, makakuha natin ang valueng 62.5 amperes. Ang pinakamalapit na DC-MCB para dito ay 63 amps. At pwede pa ulit tayo maglagay ng isa pang DC-MCB sa pagitan ng solar charge controller at battery. Dito, susundan lang natin yung pinakamataas na charging current ng SCC. At sa setup natin, yun ay 60 amperes. Ang pinakamalapit na DC-MCB ay 63 amperes. Para naman sa mga SPDs, gumamit lang ng DC-SPD para sa DC at AC-SPD sa AC. Wala namang special na computation. Kailangan lang sundan yung DC-SPD at AC-SPD. Ngayon,
Ang kulang na lang ay ang mga miscellaneous components, lalo na yung mga kagamitan na kailangan para maikabit yung mga panels sa bubong. Ang unang dapat malaman ay yung dami o bilang ng mga railings, L-foot, end clamps at mid clamps ng mga gamit para sa mga solar panels. Ilatag muna natin yung ating imaginary solar panels para mas madaling ma-visualize at makita ng maigi yung solar panels at yung railings. Meron tayong 4 na 600 watt panels. Ang mga panels na ganito kalaki ang power ay malaki din ang sukat. Sa bawat dalawang panels, kailangan natin ng 2 pirasong 2.4 meter railings, isa para sa taas, isa para sa baba. Sa 4 na panels, kailangan natin ng 4 na railings para doon kakapit ang mga panels at sa bubong. Ngayong may railings na tayo, kailangan naman natin ng paraan para maikabit ito sa bubong. Para dito, kailangan nating maglagay ng 3 o higit pang piraso ng L-foot sa bawat railings. Sa example ko na to, 3 lang ang gagamitin ko. Ngayon, para sa 4 na railings, kailangan natin ng 12 piraso ng L-foot. Ngayon nakakabit na ang railings at L-foot sa bubong, ipatong na natin ang mga panels. Sa puntong ito, ang railings pa lang ang nakakapit sa bubong gamit ang L-foot. Yung mga panels, nakapatong pa lang sa railings at wala pa silang clamps para kumapit doon sa mismong railing. Para kumapit na magkabilang dulo, lagyan natin ng end clamps ang panel at railings. Para sa setup natin na 4 na panels, kailangan natin ng 8 end clamps. Nakakapit na yung magkabilang dulo, yung gitna na lang ang wala pa rin kapit sa railings. Para dito, kabitan naman natin ng mid clamps. Para sa setup natin, kailangan natin ng 4 na mid clamps. Ayan, nakakabit na yung mga panels natin sa bubong gamit ang railings, L-foot, end clamps at mid clamps. Sa setup na pinakita ko sa inyo, mapapansin nyo na may space sa pagitan ng tig-2 panels. Sinadya ko ito para sa mga baguhan at para mas madaling mag-service kung may kailangan kayong i-adjust sa configuration ng mga panels nyo. Kung medyo sanay na kayo, pwede nyo naman pagtabihin yung mga panels para magkatabi yung 4. Etong itsura niyan at eto na yung maging kabuuang end clamps at mid clamps na kailangan nyo. Tapos na tayo. Pero may nakalimutan pa ako. Paano nga pala kung hybrid inverter ang gagamitin? Hindi ba kapag hybrid inverter, magkasama na yung solar charge controller at yung inverter? Tama. Ang mga hybrid inverter ngayon ay kadalasan magkasama na yung solar charge controller, inverter, at minsan pa nga may kasama ring grid tie inverter para pwedeng itap direkta sa kuryente at pwede ka na rin mag-export kung maraming sobrang harvest. Sa video na to, hindi na natin pag-uusapan yung hybrid inverter, pero bibigyan ko kayo ng mabilisang impormasyon. Pwede natin gamitin yung mga natutunan natin. Gamit pa rin yung total load na 1.5 kilowatts at estimated average consumption na 7.32 kilowatt hours, ang battery na gagamitin natin ay ganun pa rin, 48 volts na 150 Ah. Yung inverter natin, dapat 48 volts na rin at pwede na tayong pumili kung 3 kilowatts ba siya o 5 kilowatts na variant. Kung ako ang tatanungin nyo, the best na piliin yung 48 volts 5 kilowatts hybrid inverter dahil future-proof ito. Ibig sabihin, kung plano nyo magdagdag ng maraming panels pa sa hinaharap, pwedeng-pwede. Pwede nyo gawin to dahil kapag ganito ang pinili nyo, hanggang 5 kilowatt panels ang kaya nyo ilagay. Pero sa ngayon, sundan lang natin yung 4 na pirasong 600 watts na panel. Para naman sa mga MCB at SPD, ganun pa rin. Ang mag-iiba lang dito ay yung MCB sa pagitan ng hybrid inverter at battery. Ganun din sa pagitan ng hybrid inverter at ng linya papunta ng bahay. Kung 5 kilowatts ang maximum power ng hybrid inverter at 51.2 volts ang voltahe ng battery, ang current na daan dyan ay 97.65 amps. So dapat nasa 100 amps na siya. Yung sa AC MCB naman, 5 kilowatts yung power ng ating inverter. Tapos,
ang output niya is 220 volts. Ang dadaan na current dyan ay 22.72 amps. So, okay na ang 25 amps na AC-MCB. So, ayun. Natapos na natin. Medyo mahaba na itong video at sana hindi kayo na-bored. Bagkus, nag-enjoy kayo at may natunan dahil nag-enjoy din ako sa paggawa nito. Kung may katanungan kayo, i-post nyo lang sa comment section at gaya ng dati, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Maraming salamat sa panonood.